blood of the covenant, not blood of the flesh. Love beyond blood. Matthew 22 verse 37 to 39. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, and love your neighbor as yourself. Dugo ng tipan, hindi dugo ng laman. Madalas nating itanong, bakit binibigyan diin ng Diyos ang neighbor at hindi agad ang pamilya? Neighbor is kapwa o kapitbahay. So, nilagay ni Lord as neighbor dahil mas malapit ang kapitbahay sa pamilya. Diba? So, yun. Hindi dahil mas mahalaga ang neighbor kaysa kadugo, kundi dahil hindi nililimitahan ng Diyos ang pag-ibig sa dugo ng laman. Ang pag-ibig ng Diyos ay mas malawak kaysa relasyon ng dugo. Ito ay nakaugat sa tipan at pagsunod. Ang pamilya sa laman at ang pamilya sa kalooban ng Diyos ay nakasulat sa Marcos 3, talata 33 hanggang 35. Ang sabi doon, sino ang aking ina at mga kapatid? Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay siyang aking kapatid na babae at aking ina. Hindi itinatanggi ni Jesus ang halaga ng pamilya. Sa halip, pinapalawak niya ang kahulugan nito. Ang kadugo ay pamilya by birth, ngunit ang neighbor ay pamilya by obedience. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang halimbawa na lang ay ang batang pinanganak sa isang bahay ay otomatikong kabilang sa pamilya. Ngunit ang ulilang batang inampon ay kabilang dahil pinili siyang mahalin. Mas malinaw ang larawan ng pag-ibig, hindi sa ipinanganak lang, kundi sa pinili. Ang dugong may kapangyarihan ay hindi literal. Sabi sa Mateo 26, talata 28, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many." Sinasabi sa Biblia na ang tunay na nagbubuklod ay hindi dugo ng laman, kundi ang dugo ng tipan. Sa dugo ni Kristo, ang estranghero ay nagiging kapatid at ang dating malayo ay inilalapit. Efeso 2, talata 11, "So then you are no longer strangers, but members of God's household." Halimbawa ng dugo sa laman ay naguugnay ng apelyido. Ang dugo sa tipan ay naguugnay ng puso. Ang una ay may hangganan. Ang ikalawa ay walang hangganan. Bakit neighbor ang sinusubok ng Diyos? Mateo 5, talata 46, "Kung iniibig ninyo ang mga umiibig sa inyo, anong gantimpala ang nasa inyo?" Madaling mahalin ang pamilya. May koneksyon, may kasaysayan, may obligasyon. Ngunit ang neighbor ay walang obligasyon, walang kasiguraduhan na babawi. Minsan ay estranghero o kaaway pa. Sa utos na love your neighbor, ang neighbor ay hindi abstract o malabo. Ito ay sino mang inilalagay ng Diyos sa inyong landas. Kaibigan, estranghero o maging kaaway. Ang pag-ibig ay hindi ideya lamang, kundi agarang kilos. Halimbawa ng talatang ito yung Lucas 10, talata 33 hanggang 37. Ang pari at ang Levita ay may relihiyon at posisyon, ngunit ang Samaritano ay itinuturing na kaaway, ang kumilos sa awa. Sa mata ni Jesus,
Ang tunay na neighbor ay ang umiibig sa gawa, hindi sa salita. Hindi kontra sa pamilya, kundi kontra sa favoritism. Sabi sa Gawa 10, talata 34, walang pagtatangi ang Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos na pabayaan ang pamilya. Ang sinasabi niya, huwag gawing hanggana ng pag-ibig ang dugo. Unang Juan 4, talata 7. Ang umibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Halimbawa ay, ang ilaw ay hindi pumipili kung saan ang liwanag, di ba? Kapag tunay ang ilaw, kusang lumalaganap. Hindi ang tanong kung sino ang mas mahal, pamilya o neighbor. Ang tanong ay, anong dugo ang naghahari sa aking buhay? Dugo ng laman na may hangganan o dugo ng tipan na handang umibig kahit walang kapalit? Sapagkat kapag ang pag-ibig ay lumagpas sa dugo, doon nahahayag na ang Diyos mismo ang pinagmumulan nito. Blood of the covenant, not blood of the flesh. Matthew 22, verse 37 to 39. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, and love your neighbor as yourself. Thank you, and God bless.